Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ng ating G, the green girly cutie patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at syempre, good night na rin po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay ang ating last day ng topic natin na super interesting, ang favorite na pagkain ng ating G, which is ang dandelion. Yun sa mga masters, yun po ang ating last day ng topic natin. At isa sa mga sa iba natin dyan na mga kilala ay hindi po nila alam kung ano po yung dandelion. Ito po yung dandelion, no? That's the favorite of G. Okay, dandelion, ang na-discuss po natin for the past 4 days. Ika-5th day na po natin ito. Ito yung mga benefits, yung kanyang nutrition, at syempre ang antioxidant and anti-inflammation niya ng mga properties. Okay, so very highly nutritious po siya. Contains potent antioxidants and may help fight inflammation, may aid in blood sugar management. O, diba? Ang dami ng benefits po ng ating dandelion, mga masters and mga ka-G. And of course, number 5 po is may reduce cholesterol and triglycerides. Ayun po, super favorite talaga ito ng ating G kasi po, ito po ay nakapagbibigay sa kanya ng magandang nutrients. Ayun po. Okay, so of course, so now, diba, may reduce cholesterol and triglyceride levels. And ang number 6 po is may lower blood pressure. Nakakatulong rin po para mag-lower ng blood pressure ang ating dandelions. So dandelion doesn't only limit to the greens or ang dahon niya. Ito po ay pwede din yung kanyang bulaklak and of course ang kanyang roots. Okay, so ginagamit din ito para sa paggawa ng tea, mga masters and mga ka-G. At syempre sa salads po, ginagamit ito sa mga well-known ito sa mga salads, sa mga, syempre sa mga restaurants. Okay? Kasi hindi ito, at saka, ang dandelion po, mga masters, ay kinukonsider din po itong parang, grass. Or sinasabi nilang, ang iba ay pinuputo na lang po ito dahil po ang dami-dami nila sa lawn. Pag sila po ay nag-spread or kumalat po sa ating bakuran, ito pong iba po ay kinakat na lang po sila. Ayan. So, ayun, lagay na lang natin ito dito. Okay? So, syempre, ang ating ang ating dandelion po, ay nakakatulong din po ito sa lahat po. Ano, ako, ang aking laptop po ay may mga napipindot na iba. Okay, so may lower blood pressure, di ba? Sabi natin. May promote liver health, ang number 7. Number 8 po is may aid weight loss. And ang number 9 is may have anti-cancer properties. Okay, and then they may support healthy digestion and treat constipation. Yun na pong topic natin kahapon. And may boost immune system. And the last topic natin kahapon, may be useful skincare treatment. And let's go to the number 13, ang ating last but not the least na effect na benefit po na makakuha natin sa ating dandelion is number 13, may support healthy bones. Dito na po tayo kasi po ang dandelion po ay nasa listahan po, mga listahan na mga priority na dahon or vegetable na pwedeng ibigay sa ating G. Kaya ito po ay napili natin at sinama po ito natin sa kanyang mga essential na mga mapag na-grocery po ako dahil po ito po ay nakakatulong to support healthy bones. Very little has been conducted on dandelion's effect on bone health. So hindi po talaga marami ang mga studies. Okay? Though some of its nutrients contribute to maintaining strong, healthy bones. Dandelion has source of calcium. Mataas po ang calcium ng glutathione, mga masters. Kaya po as a reptile owner at
isa sa mga pinaka-essential need po ng ating G is calcium. Calcium po ang pinaka-essential niyang need at hindi po siya gaano sa proteins, kaya hindi po siya kumakain ng mga insects or yung mga binibigay ng mga worms. Hindi po kumakain si G natin. Pero she needs calcium dahil po sa kanyang bones at saka syempre dito po yung mga dito niya, yung kuko niya. So very important po ang calcium, lalo na po sa ating sa ating G sa green iguana. Okay? Dandelion greens are a good source of calcium and vitamin K. Okay, mataas po ang kanyang calcium at vitamin K, which play a crucial role in bone health. Ang vitamin K at ang calcium po ay very important po para sa health ng ating bones or buto. Okay? So, mayroong small study na link an increase of vitamin K rich leafy green vegetables to lower blood levels of osteocalcin. So, osteocalcin po, sila po yung protein found in your bones, osteocalcin. Okay, so itong green vegetables na rich in vitamin K, okay, ay nakakatulong para ipababain yung osteocalcin sa ating bones. This suggests that eating more leafy green vegetables such as dandelion may help prevent bone loss. Ang osteocalcin po ay nagpapasira po yan. Pag marami po yung osteocalcin po sa ating bones, yun po malaki ang chance na meron tayong magkakaroon tayo ng osteoporosis or destruction or lower bone density po. Okay? So additionally, ito pa pala. Inulin, di ba? Na-topic natin kahapon yung inulin, which is a fiber found in dandelion root. So, syempre, ito po yung dandelion. May mga may roots po yan dito at saka mga bulaklak. Pero ngayon, ang nabili po natin is just the dandelion greens. Wala po tayong makuha na dandelion flowers ngayon. Pero syempre, dami dami po yung nabili natin. Okay? So, ang ating ang inulin po na fiber na found sa dandelion root may also support healthy bones. Maganda po sa ating buto by improving digestion and gut health para talaga sa ating gastrointestinal tract. Okay? So additionally, some researches suggest that the antioxidants in dandelion and other greens play a key role in bone health. Malaki ang maitutulong nito sa health sa ating buto. And protect against bone loss by decreasing oxidative stress. Yan mga masters. So in summary, okay, research on dandelion's effect on bone health is lacking. Kulang pa daw, sabi nila, lacking pa. Though some components of the plant may support maintaining strong bones. So kulang pa yung research nila pero marami daw pong mga components na matatagpuan dito po sa ating dandelion na tested improvement po para po sa ating bone health. Okay, so dosage and supplement forms. Ano po ang mga dosages at mga supplement forms na pwedeng ibigay na mayroong dandelion? Okay? Na-connected po ang dandelion. So, people often consume dandelion leaves, stems, and flowers in their natural state. Marami po kumakain o nagkukonsumo ng dandelion gamit po ang kanyang dahon, gamit po yung kanyang stem at bulaklak at roots. Kasama na rin po ang roots dyan. And the roots, okay, you can eat, pwedeng kainin ang dandelion na cooked or luto or raw or fresh na hindi po siya nadaan sa apoy o sa init. Okay? The roots is usually dried. Ang roots niya, yung ugat niya ay dinadry po yan, sun-dry. So binibilad po yan sa araw. Ground or powdered na and used as a tea or coffee substitute. So sa iba dyan na paraging umiinom ng coffee,
Yung iba po dyan, dandelion yung ginagamit instead of coffee. Di ba? As a coffee substitute. Dandelion is also available as a supplement in capsule, extract, or tincture form. May liquid form din siya, may capsule form, may powder form din po siya. Currently, there are no clear dosage guidelines. Wala pong clear dosage guidelines, as very little human research has been conducted. However, available data suggests that following dosages for different forms of dandelions. So fresh leaves, ito pong fresh leaves niya, kailangan po natin, hindi pala ito pala yung isa. Fresh leaves, 4 to 10 grams daily. 4 to 10 grams daily po pwedeng kainin natin. Ang dried leaves na naman niya, pag dried ito, 4 to 10 grams daily din. Leaf tincture, 0.4 to 1 teaspoon, okay, or 2 to 5 liters 3 times a day. Fresh leaf juice, pwede din i-juice ang kanyang leaves. Nako, ang sarap siguro nito, no? 1 teaspoon or 5 ml twice daily. Pwede mo siyang i-liquidize at pwede ka mag-take ng 1 kutsarita araw-araw at 2 beses sa araw. Fresh fluid extract, 1 to 2 teaspoons, 5 to 10 milliliters araw-araw. Fresh roots niya, 2 to 8 grams daily. And dried powder, 250 to 1,000 milligrams 4 times a day. Ayan po, tingnan nyo na lang po ang ating description sa baba. Okay, so yun po mga masters and mga ka-G. At maraming salamat. At syempre, salamat talaga sa inyong love and support. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. At kita-kits po tayo mamaya sa ating Bahay Kulitan Premier Marathon. Ating Inday Dayag at Marites Tipudan, Simply Ella, and Ankotic Channel po ang ating host for tonight. Maraming salamat and God is great! Yahoo!